kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha. Pagkakakapal ng mukha. Wala nang kahihiyan. Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos po sa ito, kakapal ng mukha. Kung meron pa po mas makapal sa mukha, yun na po sila. Unang circus. Oh, sabi ko nga, tapos na tayo sa inspirasyon ng programa. Punta tayo sa mga konsumisyon. Konsumisyon. Certificate of consumption? Oo. Konsumisyon o commission? Certificate of, circus, Certificate of clowns. Clowns. Oo, ikaw, pili ka. Anong gusto mong kahulugan niyan? Talaga. Pero kahapon, nung tinitignan ko kung sino na yung mga nag-file ng candidacy, naisip ko sana talagang maipasa na yung anti-dynasty bill dito sa Pilipinas. So, ang dami. Sila-sila pa rin talaga. And, ang sitwasyon po, nag-aaway-aaway sila, ha? Sila-sila mismo, no? Ay, oo. Pansin po ninyo. Diba? Sila-sila na ho nag-aaway sa kanilang angkan mismo. Bakit? Diba? Bakit po? Mawalang galang lang po kasi nga mukhang mga Pilipino po mukhang hindi na yata siguro. Kayo ba interesado pang pag-usapan ito? Oo naman. Kayo ba may pakipa dito? O hinahayaan nyo na lang ho sila? Kaya po nangyayari ang lahat ng ito kasi hinahayaan lang po natin. Kumbaga nananahimik na lang po tayo at hinahayaan na lang natin. After all, wala ka na mapagpipilian. Wala kang pagpipilian kasi nga hinahayaan din natin. Basically po. So, halimbawa, sa Makati, kanino pang anak ang pwede dyan na galing po sa Maralita o sino man pong matalinong bata o kaya po naman isang tao talaga, no, na gusto rin po maglingkod na magkakaroon ng chance. Wala na. Kasi sila na po yan eh. Wala na po. Wala na. I can say, ngayong henerasyon, baka wala na po. Di ba kasi mula sa tatay, nanay, anak, apo na yan, susunod po. Kasi nga wala na ho eh. Kasi nga hinayaan na po natin. Kaya nga po doon sa ating saligang batas, may provision po dito to give others the chance. Di ba? Wala namang monopolya ng public service eh. Pero wala ka ng chance. Kasi sila na po yan eh. I mean, mawalang galang lang po, di ba? Sa Makati, sa Taguig, ganun na rin pong pupuntahan yan. Opo, sa Cavite. Okay? So sa lahat na po ito ng mga lugar, yan na po yan eh. At nangyayari nga po yan kasi nga wala na din pong gusto pa na lumaban kasi hindi ka mananalo sa ugat nila, sa resources nila. Hindi ba? Kaya parang nag-aaksa kaya ka lang ng panahon at maaaring sabihin mo na ano ka lang, di ba? Panggulo ka lang. At yan pong sitwasyon hindi lamang dito sa Metro Manila at sa napakarami pong panig ng ating pong bansa. Kaya nga ang tanong ho dito, ano ba problema natin? ano ba pinag-uugatan? Is it the system? The quality of our leaders? Or the quality of our people? It's all of the above. Letter D, all of the above, Professor. So, paano ho natin ito mababago? Palagay ko po, ako sasabihin ko na to be practical or cynical, if I may say so, parang mukhang sa henerasyon ko, hindi ko na masasaksihan ito. Uy, wag ka naman masyadong nega. Anak ni Aaron, di ba anak ni Joey, Direct Joey Perez, kung matalino yung anak mo, may leadership potential. Siguro sa school, pwede siya. Pero sa bayan, wala mismo, nang pag-asa. Wala ka ng pag-asa, di ba? Kasi sila na yan eh. At sila yan. And, isipin mo ninyo, hindi ho sila kailangan maghihirap. Di ba? Kasi ito na ho yun eh. It's becoming more of a family business. And, tunghayan ko lang itong sinasabi bago tayo maghatid ng mga balita. Sorry po at maaga-aga ito. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na po sa ating mga uri manggagawa, sige, pagbutihin po natin. Kasi mag-aambag-ambag tayo sa nanakawin nila. Yun ho'y masakit dun eh. Di ba? Naghihirap ka, nag-aambag ka sa nanakawin nila. At magnanakaw pa rin po sila. Magandang halimbawa itong... Kung meron kayong oras today, no, basahin niyo po itong column din ni Buchanco.
yung ating kaibigan sa Philippine Star, sa business page po ito. Dito po inuulit niya yung mga binabanggit po ni Benji Magalong. Si Benji Magalong, alam niyo ho, sabi nga nung iba, ito rin ay pwede nga sana maging presidente ng Pilipinas, no? Sa kanyang ipinamalas po na galing sa pamamalakad po sa Baguio at pag-ayos sa mga problema doon. Pati sa market collection doon, naayos niya po yun. Kasi ang tindi ho ng corruption doon eh. Opo, pwede siya maging presidente. Sana, pero mukhang hindi rin magiging presidente. Bakit? Ang numero unong kokontra dito ay sa mga bawat distrito at lugar. Kasi, diba, kapag siya naging presidente, most likely, hindi ho mangyayari ito kasi nga, titimunan niya ang DPWH as an example. So, kung gusto ho natin ng change, it must come from the top. Pero yung top na iyan, kapag ho, part siya ng problem, hindi ho naman talaga mangyayari itong change na gusto po nating magisnan. Mawalang galang lang. Hindi ho ba? Ilan na po yan? Si Pangulong Duterte, 6 months tapos ang krimen. 6 months tapos ang droga. Hindi po ba? I mean, huwag na natin balikan po ito. Ang tagline niya noon, change is coming, di ba? Oo. Ito hong sinasabi ni Benji Magalong. Maganda ito Aaron, pakinggan mo ito. Dati ho natin sinabi ito. Pero ang ironic dito ay yung official dito na tinutukoy. Okay, sabi po sa column ni Buchanco, according to Magalong, ito ho yung detailed unit price analysis ng DPWH. Ang pinag-uusapan dito, kung pupunta kayo ng Cordillera, yung mga bulubundukin dyan ay meron pong takip. Oo, parang may net. Yes. Mukha siyang fish net, kulay green. Opo. Ang tawag po dyan mga kapatid, ay ang tinutukoy niya po dito ay ito pong thin wire mesh with studs. Yan po ang kanyang technical classification. Ito na ang purpose? Okay, na ang purpose po ay para maging proteksyon sa pagguho ng lupa. Okay. Opo, ito ho yun, Ang sinasabi po ni Ginoong Magalong, noon pong 2018, yan pong detailed unit price analysis po. Noong 2018 ay 17,000 per square meter. Okay, 2018 DPWH ito na assessment. Noong pong 2023, ito po ay naging 25,000 per square meter. Nung ito po ay kanyang binuko, nabawasan po ito ng kaunti, mga kapatid, noong pong 2020. Pero dahil nga po sa, alam nyo na, sa eleksyon, okay, bumalik daw po ito sa halaga na umabot po ito sa halagang 17,000. Pero nag-canvas po sila Magalong sa mga supplier nito. Si Magalong po'y dating opisyal ng Steel Asia. Ang sinasabi pong quotation po dito per square meter ay 6,000 pesos lamang. So, 17,000, 6,000 lang ang presyo nito. Naalala ho ninyo, binakbakan siya kaagad dito nung kanya itong in-expose sa Kongreso. Agad siyang binakbakan dito. Sinasabi, may ambisyon ka maging presidente, etc. Okay. At meron pa ho ibang mga engineers na gumagawa po ng ganitong proyekto na sinasabi, hindi. Actually, 4,300 lang per square meter. Anyway, so sabi po niya, sa Cordillera po, yung mga contractors at subcontractors, ay nakakausap niya. At sinasabi sa kanya, pagod na po kami. Pagod na alin? Kaka-deliver ng kickback. Kanino? Paano? Male-maleta daw pong dinideliver nila. Kanino? Sa mga politiko. Yan po sinasabi nga dito sa column. At si Benji Magalong mismo, nakadaupang palat ko yan. Nakita kami minsan sa gas station, papanig ako ng Baguio. Nandun siya. Napakasimpleng tao po. Of course, meron siyang security. Nagkita kami. At ito yung pinag-usapan din namin. Well, ironically, ang tinutukoy po dito ay politiko na kumatawan
sa isang party list na kontra sa krimen. Nakita nyo, di ba? Okay, so, nung mga unang panahon, abay, kontra krimen, maniniwala ka ba? Anti-crime. Pero, dahil din po sa, meron pong isang distrito na pwede ho niyang puntahan, nakaipon po na napakalaking halaga. As a matter of fact po, mukhang ang bali-balita ko sa isang exclusive subdivision. 2 property ang nabili at halos billion po yung halaga ng 2 property. Hindi pa sa laki ng pera mo, nakapamili ka ng boto, nakapamudmud ka ng pera, naloko mo yung mga botante doon. At malamang maloloko mo pa sa dami ng pera mo. So ngayon, wala na siya. Pero meron pumalit sa kanya. Hindi ba? Opo. Ito ho yun ang sinasabi, di po ba? Itong ganito pong uri, mga kapatid, hindi ho natin nilalahat. Marami po siguro nga ang gusto ho talagang makapaglingkod. At may hangganan din, di ba? Mayroong satisfaction. Pagkatapos niya, iba naman. Totoo ho naman yun Hindi natin maialis na walang monopolya sa gusto maglingkod sa bayan, pero may ganito pong uri, di ba, na pinagsasamantalahan. Dahil din kasapakat ang mga government agencies at alam niya na wala naman sa kanya mag-iimbestiga kasi sasabihin, pare-pareho lang naman tayo dito And that is the problem ngayon. Hindi lang saan po ito nangyayari. Sa iba't ibang mga lugar na po ito. Kaya sabi nga po natin, kaya po, yung mga mahihirap, dahil nga sa kahirapan, napagsasamantalahan. Dahil ang totoong leader, hindi mo pinadadali ang buhay ng mahirap. Di ba hindi po ganun To ease their suffering. Di ayuda ka ng ayuda. Hindi. Ang bitiin dapat is hanguin mo sila sa kahirapan. Not to ease their poverty. Sa pamamagitan po ng puro ayuda. Hindi po ba? Kaya nga babalikan natin yung sinabi ko na nung una, mga kapatid. Di ba? Sa bansang tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi ang poverty, hindi ka talaga uunlad dito dahil ang politika dito ay malaki ng negosyo. At kapag mayayaman na ang politiko kumpara sa mga negosyante, they will manufacture poverty. Because poverty is also the gateway for them to be able to catch the votes nitong mga botante natin. Kahirapan hindi ba? Yung po yun It's a cycle. Kaya paano ho matatapos ito? Well, sabihin na natin dapat maging matalino. Wala hong matalino na nakapag nagutom, nakapag-iisip na ho ng tama, di ba? Ito ho ang problema ngayon Although matagal pa ang halalan, ilang buwan pa po ito, baka mapagod na po ako. Di ba? Sa kakaulit itong aking inuulit na ito. Ito ay nangyayari. Paano magagawa natin doon sa distrito? Di ba? Ano pa magagawa natin dito? Hanggang dito na lang po tayo hanggang sa susunod na eleksyon. Kaya nga sabi ko po kahapon doon sa nag-report sa atin, ang pangalan niya yata ay Angel. Si Angela. Angel, Si Angela. Sabi ko sa kanya, meron ba taga-DTI doon? Kasi? Doon sa Manila Hotel. Bakit naman magkakaroon ng taga-DTI? Comelec nga, baby. Bakit? Sa mga naghahain ng Certificate of Candidacy. Bakit kailangan ng DTI? Kasi para may product standard. Oo. Para makita mo yung kaplastikan, di ba? Kung standard ba. Oh my gosh! Di ba? I mean, Huwag ka mag-alala. Bababa na rin naman ang standards sa mga botante sa pagpili. Hindi na kailangan ng DTI doon. Ang aga ng monolog, Pero alam mo, habang pinakikinggan ka namin, napapailing na lang kami dito ni Seth Velasquez at naiisip namin yung paghihirap namin sa pagtatrabaho at yung mga tax na ibinabawa sa sweldo namin na sinasabi mo nakabili ng mga bilyong-bilyong pisong mga tahanan
na in our lifetime, alam namin, hindi naman mangyayari sa amin. Kahit anong klaseng pagsisipag ang gawin namin. Hindi ba? Hindi ba? Pero, well, Nung sabi, una sila na mamayagpag, nagpalit ng administrasyon. So iba naman, pero sila ngay tahimik. Pero, di ba? Hindi na ho sila pati mga anak nila hindi na ho magugutom. Sa dami ho ng ninakaw nila. Kaya nga, kahit pamor tayo dito kasi mag-aambag-ambag tayo sa mga nanakawin na naman po nila. Kasi first term pa lang siya. O di ba? 3 taon po yan, ha? Para po sa district, opo, at sa mga lokal, and 6 years sa mga senador. Ayoko na pong isahin pa yung isang senador, di ba? Kasi oras po natin, ang bilis. 6:35 mga kapatid. Maya-maya kaunti, news 5 po tayo. Pero kalamayin, yan nga ang term na ginagamit ng aking baby boy dito. Kalamayin niyo po ang inyong mga kalooban, malamang yung mga nakikinig sa atin ngayon, napapunta po sa kanilang katrabaho, na natatraffic. Ang sabi din nila, Manong Ted, kaya minsan nakakatamad na magtrabaho eh. Pagkita mo pa lang sa sweldo mo, ang laki ng bawas ng tax. Tapos ganyan yung nangyayari. Ganyan yung mga maririnig mo. Minsan din gusto mo nang sumuko. Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kasi kung gusto natin ng pagbabago, kailangan may gawin tayo para mabago yung sitwasyon. Sabi mo nga, hindi pwedeng nanonood na lang tayo sa nangyayari. We have to do something about it. Kaya huwag ka mapagod. Araw-arawin mo hanggang sa mag-2025 elections ulit. Parang nung ginawa mo nung nakaraang eleksyon. May effect Di ba ba? nauwi sa wala? Doon nga ako pumunta. Pagkakaisa. Nauwi sa wala. Pero ang mahalaga, meron ka pa rin ginawa. Hindi ka nanood lang. Sabi ko nga, di ba, sa paggising mo sa umaga, ang iniisip po natin to, honestly ha, itong kasamahan natin dito sa Himpilang po, no? Iniisip mo, itong mga kasamahan natin, di ba, si Erwin Ocaña na nagpapagamot po sa kanyang mahal na ina, si Dimpy Fernandez, tayo lahat dito, si Aaron, si Joey, si Direk Joey, di ba, na nagkukumahog dito para po sa kanyang pamilya sa probinsya. Nasa probinsya lang, pero ang tagal nang hindi makauwi ni Direk para iniipon, di ba? Para makapag-aral sa yung mga anak. alam niyo yun, hindi ba, isipin mo kasi parang pwede ka naman siguro mamuhay na lang ng simple, payak. Meron kang, di ba, may tatawid mo. Oo, at manahimik ka na lang. At para hindi na masakit sa kalooban mo na nagdadagdag ka sa nanakawin nila, di ba? O yung binabayaran mo, isinasama mo doon sa nanakawin ng mga taong ito na ang mga kababayan natin wala namang kaalam-alam din, di ba? Oo, kasi nga, well, ang galing magpanggap. Hindi po ba? Kaya ngayon, marami pa ho sila na magpapanggap at magpapanggap. Pero yun nga po mga kapatid, no? Hanggang kailan po ito? Hanggang kailan po ito? Sabi nga ni Buchanko sa kanyang column, Jarius, opo, it will be very surprising if our legislators will investigate Mayor Magalong's expose. That will suggest the world is about to end. Diba? Diba? Of course, pwede pa. Kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha, pagkakakapal ng mukha, wala nang kahihiyan. FM. Wala na hong kahihiyan mga kapatid. Pati party list may dynasty na rin. For santo naman talaga. Diba? At saka yung mga advokasya na sinasabi ho nila, wala ka namang ultimo sa botohan sa Kongreso. Kitang-kita mo, itatatlo lang yung party list na consistent. Ano ito? Teachers, Gabriela at Kabataan. Tatatlo lang po. Yan ang consistent. With all due respect, ha? Opo. Sila lang ang laging kontra. Pag Yung tinignan iba niyo po na yung mga sinasabi botohan. para sa mga mahihira, para sa ganito, wala ho. Di ba? Kasapakat, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya nakakainis nga po ito. At ngayon, ito na naman sila. Di ba? Ito ho na naman sila. Bakit kasi binoto? Ha?
Bakit nyo binoto? Eh yung nga din po, kakulangan ng impormasyon ng ating mga kababayan sa party list, di ba? Gagamit po ng... Ay nako, tama na. At ako'y, sabi mo nga kanina, oo. Kalamayin mo Sumakit po ang ba iyong ang kalooban. batok niyo? Uminom ka muna ng Boss Max Coffee dyan. Kaya po, Damihan mo yung inom mo. O tsaka yung 2%, di ba? Na ipaliwanag ko Ayan, na po nako ito. po, oo. Paano ba magkakaroon ng isang party list seat? You have to get 2% of the total votes of total 2% of the total Entire. votes cast in the party list. Naipaliwanag ko na po na masinsinan yan. Yes. Opo. Pag wala kang 2%, Wala kang wala seat. kang seat. Oo. Eh hindi ang ginawa po ng Supreme Court, kahit na hindi nakaabot, para na mapunan yung Basta party list seats yun. na 53. Kahit na po hindi nanalo, pinaupo. Kaya yung iba, di ba, kahit Para na... mapunan yung iba nga, pwesto. hindi nga nakaabot po ng, di ba, ng 1% nakaupo. Ano yan? Oo. Ano yan? Tsaka ang ganda nung sinasabi kanina ni Attorney Romy Mac, bakit sa BARM, 4%? Bakit dito, 2%? Di po ba, ano yan? So, Kung pwede nga daw gawing 0% para So, makaupo lahat kaya ngayon po, eto ho na naman sila. Hindi ba? Wala na akong kakontentuhan ito. Kahit na lang po yung para sa talagang, ito ho, health workers ngayon, meron silang party list ha. Ang Alliance of Health Workers, meron po sila ngayon. At totoong health workers Oo. yan. Totoong Meron. representative ng health workers yan. Yung party list ng mga chuper, nakita ho ninyo? Oo. Anong pinaggagawa, di ba? Wala ka, as in, hindi mo narinig tungkol doon sa jeepney modernization. Di ba? Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos por Santo, kakapal ng muka. Kung meron pa bang mas makapal sa muka, yun na po sila.